92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, kapatid. Magandang tanghali sa iyo. Oras na natin, it's 4 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome na sa ating programang H2H, Heart to Heart. Oy, Wednesday na naman. Nasa kalagitnaan na nga po tayo ng linggo. Sa lahat ng mga nakasurvive, sa lahat ng mga nag-akala na hindi ko yata malalampasan yung Monday. Hindi ko rin yata malulusutan yung Tuesday. Pero eto na nga ho tayo ngayon, ano? Wednesday na. Pero talaga namang energized pa rin kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga eskwelahan. Ay, hello po sa lahat ng mga sumusundo o naghahatid sa mga eskwelahan ngayon, nakatutok sa atin dito sa 92.3 o kaya naman ay sumisilip na nga sa programa nating Heart to Heart. O sa lahat ng mga magulang, no? Ang daming mga magulang na mga nandun lang sa labas ng school, lalo na sa mga preschoolers natin. Opo. O kaya naman sa mga kasambahay, kinayaya. O ayan, kay kuya mong driver na susundo na. Diba? Ganun yun eh. Sa mga maliliit na mga chikiting patrol. Opo, yan. Mag-ingat-ingat po kayo. Okay? Dahan-dahan lang ang pagtawa kung sakaling may masabi ako nakakatawa. Nga! Nga! Ayan. Usapang puso sa puso. Dito na naman, tanghali na naman at maagang-maaga nga po, ano, dahil nga tinuturuan na natin ang marami sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood na pwedeng umamin hindi lamang po sa gabi o pwede nang magtapat ng inyong kailangang ipagtapat kahit pa nga anong oras po yan. Pero bago natin gawin yan, mag-share na muna kayo na mag-share ng ating live streaming. Opo, wag nang patagalin, i-share na ng i-share ang ating live streaming ngayon sa Facebook na 92.3 True FM. Ayan, puntahan nyo na nga po Facebook natin 92.3 True FM at pindutin ang share. Ganun lamang. Pindutin ang share. Bakit nga ba kailangan yung pindutin ang ating pag-share? Nakoy, marami po kami mga pamimigay na naman sa inyo ngayong araw na ito, mga kapatid. Ha? Ito ha, kita nyo naman. Pipindutin ko pa lang ngayon. Ayan pinindot ko. Ang dami na agad ng mga nag-share. Totoo ba to? Napakagaling po. Ayos sa tao no? Ayan. Eto na nga. Pero kasi eto ang good news. Abangan nyo. Marami po kami mga ipamimigay, mga kapatid, ha? Eto, isa-isahin natin. Dahan-dahanin. Isa-isa no? Isang 250, hindi. Sabay-sabay natin. Magulo ka, hindi. 250 pesos cash ang aming pamimigay. Palakpakan naman dyan. 250 pesos na cash. Okay? Sa mga sasagot po yan, ha, sa ating love question of the day, doon sa ating Dear Kuya Poy, o kaya doon din sa ating H2H Confessions, pwede, 250. Ayan, at meron pang 250. Dalawang 250 pa ulit. Bali, 4 yan lahat eh. Bali, 4 yan lahat. Okay, at eto pa. Ang ating Sulit TV Box. 2 Sulit TV Box din, mga kapatid. Ang ating pamimigay, mabibiyayaan po kayo, ha? Ayan, at syempre, yung dalawa pang sinasabi ko, tututukan po natin yan, ha? Ang pamimigay natin yan sa H2H Astig Confessions. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin ang mga astig na pwedeng mag-join dyan. Sino ba ang mga pwedeng manalo? Mamaya sasabihin ko po sa inyo, no? I-ready nyo na. Eto ang isang paraan. Pwede kayong tumawag sa amin. Eto na mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ganyan. Okay? Ulitin natin, ha? 8631-5788 o 8631-6674. At pwede rin po kayong maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga kasagutan sa atin nga pong live streaming ngayon sa 92.3 FB page natin. Ayan, at iniimbitahan na rin po namin kayo. Okay, na i-like, i-follow ang ating H2H Conversation official
FB page. Ganoon po yun ha. H2H Conversation Official FB page. Pwede rin kayong mag-PM sa amin ng inyong mga kwento ha, na pang Dear Kuya Poy o kaya naman ay kwentong pang H2H Confessions. Meron kayong gustong aminin o pwede rin yung HEART. Tutulong kayo na Kuya Poy, tulungan mo nga kami mag-decide nitong jowa ko kung magsasama pa rin, maghihiwalay. Kahapon, nagpahiwalay tayo. Kasi mali nga yung relasyon na pinasok nila, kaya kailangan maghiwalay. Naghiwalay naman sila ng maayos. Pwede rin naman po yun, mga kapatid. At syempre, bukod dyan, kailangan ng batiin naman ang marami sa ating mga nakikinig. Pagkatapos kong ibuga ang ating katanungan para sa Love Question of the Day. Dahil ang ating Love Question of the Day ngayon, eto, hinihintay din namin ang sagot nyo ha. Normal nga bang mawala ng gana matapos mong malaman na gusto ka rin ng crush mo? Normal ba na mawalan ka ng gana kapag nalaman mo na may gusto rin sa'yo yung crush mo? Yung iba ganyan ha. Kilig na kilig, parang, andyan na si crush. Tapos bigla nagda-die down yung pagkagusto niya o yung interest niya kapag, ay, crush din ako. Ay, ako na. Parang, wala nang challenge. Para sa iba, di ba? Wala na raw challenge eh. Pero sige, ihintayin namin ang inyong kasagutan ha. Simulan na nga po natin ang ating Miyerkules na ito, mga kapatid ha. At syempre, alam ko naman yung inaabangan ninyong segment tuwing Lunes, Miyerkules at Friday, MWF. Nako, eto na nga po ang ating H2H Astig Confessions. Kagaya nga po ng dati ay may kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers every MWF, Monday, Wednesday, and Friday. Dito, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manunood sa Facebook at TikTok na mag-share ng ating astig advice. I-ready nyo po ang inyong mga astig advice, ang inyong mga astig comments. Ayan, at syempre, para po yan sa ating featured na storya na may matinding pinagdaraanan pagdating sa, alam nyo, minsan away pamilya, misunderstanding na magjowa, o yung walang tigil na kabitan na mga kwento, ganyan. Sa bawat astig advice o astig comment ay may chance rin kayong manalo ng 250 pesos cash prize every MWF. Palakpakan naman dyan. Ayan simple lamang naman po ang ating mechanics, mga kapatid. Sa mga gustong maging winner ngayong araw na ito, aside sa inyong astig advice o astig comment, ay kailangan nyo ring gumamit nung hashtag natin, okay? Ang hashtag natin, hashtag astig advice sa ating social media live broadcast o maging, sa ating social media live broadcast, okay? Gamitin nyo lang yung hashtag astig advice. Isama nyo po yun. At syempre, i-ready nyo na nga rin po ang ating mga hotlines na 8631-5788 o ang 8631-6674. Kaya naman, umpisa na nga natin ang ating H2H Astig Confessions. Hindi nga babaero, pero ang 10 taong ka-live-in nitong si Tess na si Neil ay sobra-sobra naman daw sa pagiging lasenggero. Aba, di nagyayaya. Sa tindi ng pagkalulong sa alak nitong si Neil ay inuumaga na rin daw talaga po ito sa inuman. Ang bisyong yan humahantong na rin sa mainiting ulo nitong si Neil at walang tigil na pagtatalo sa kanyang ka-live-in partner nga na si Tess. Bukod pa dyan, imbis na bayaran yung pinagkakautangan sa kamag-anak nitong si Tess,
ito raw si Neil ay todo ang panlilibre sa kanyang mga kainuman. Aba, galante. Iba. Kaya naman po sa pagkakataong ito, kausapin na nga natin 43 years old mula sa Hagonoy, Bulacan. Tess, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, Tess, ikaw ba maayos ko makakausap ngayon? Hindi ka naman napashot ni Neil kagabi? Hindi naman po, Kuya. Baka naman biglang, alika nga, Tess, tayo muna ang mag-shot ngayon. Kwentuhan mo nga kami, kailan ba nag-umpisa na mahilig talaga malulong sa bisyo ng pag-inom ng alak itong si Neil? Ano po, since nung binata pa po siya, kasi total, binata naman po siya, iyon po, barkada, inom, ang kanya pong ginagawa. So mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lamang kayo noon, ganyan na. No, may painom-inom na. Po siya. Bata bata. Pero bata ngayon may trabaho naman itong si Neil. Opo, may trabaho naman po siya. Kanina sabi mo mas bata sa'yo si Neil? Opo, 6 years po ang gap namin. Mas matanda po ako sa kanya. Okay, sige. Sabihin mo na nga lang yung edad sa akin ngayon kaysa mag-compute pa ako, baka magkamali. Ano po, 37 po siya, 43 ako. 37 ngayon lang itong si Neil, ano? So medyo kalakasan pa rin talaga sa pag-inom-inom. Sabi mo, inuumaga na sa pag-inom kasama ang tropa. Baka naman kasi gabi na rin sila nag-uumpisa, hindi kaya? Minsan po, gabi na rin sila nag-umpisa, pero meron din po time na maaga pa lang, lalo na pag may okasyon, yun. Oo, syempre, pagka may, yung walang ang okasyon, umiinom. Ano pa kapag may okasyon? Tama po. Yeah, pero sa isang buong linggo, Tess, gaano kadalas ang pag-inom nitong si Neil? Bali po, nung naging mag-live-in party na po kami, nagkaroon na kami ng anak. Ano na lang po sa tuwing may okasyon lang or minsan na sa isang linggo, isang beses lang po, gano'n, pagka yung day off niya. Pero yung isang beses na yun, sagad-sagara naman. Minsan po, na nagiging cause din po ng pag-aaway namin minsan, gano'n. Iyan. Pero pinapaalala mo ba sa kanya na ang katawan ng tao, tumatanda yan. Yung lapay, yung liver, 'di ba? Yan yung dinadaanan ng alak yung ba mga kainuman niya noon, buhay pa lahat ngayon? Sa totoo lang, ha? Buhay pa naman po. 'Di ba? Pero parang sabihin mo nga pa, nakaka-offend naman tanungin ng ganun. Pero hindi. Meron nga kasi yung mga mahihina yung liver. O kaya ay, yun nga, magpupuyat, magiinom, tapos masisira na yung kung ano man sa katawan nila. Yung iba nagkakaroon ng nade-develop maaga yung hypertension o kung ano-ano mga sakit. Opo, nagkakaroon ng lung cancer. May lung cancer kasi meron pang meron pang ka-table na yosi yung pag-inom. Opo, yun nga po. Eto ba si Neil, nag-yosi din? Pero hindi naman po siya naninigarilyo, Kuya. Yun po ang ano ko sa kanya. Hindi siya umiinom, hindi po siya babaero. Hindi, hindi po siya nag-yosi. Hindi umiinom? Sigarilyo. Sorry po. Hindi po siya nagsisigarilyo, nagsusugal, nagbababae. Tanging pag-inom lang po talaga yung problema namin dalawa. Oo, na hindi rin naman pwedeng deadmahin lang. Kasi nga, sabi mo rin dito sa gusto mong ipagtapat sa amin, merong mga pananagutan din. Merong mga nahiram na pera itong si Neil sa mga kamag-anak mo. Para saan ba yung hiniram na pera na yun? Hiniram po niya yung para po doon sa panganap ko po doon sa panganay namin. At ilang taon na yung panganay nyo ngayon? 11 years old na po yung panganay namin at 11 years na rin po namin hindi pa nababayaran yun. 11 Kasi years nga po, extra lang po siya sa construction. Oo, yun. So, hindi man lang nakapaghulog. Sino ba yung kamag-anak na yan? Kapatid mo? Tiyuhin ko po. Oo. Naniningil na ba? Hindi naman po, pero nakakahiya naman po kasi na matagal na rin po kasi yun. Correct. Oo. Tsaka yung sinasabi na kahit papaano, nakikita na nag-e-effort na makapagbayad itong pobreng mag-asawa noon, 'di ba? Sa unang anak nila, 11 years old na, sa susunod, baka naman sa susunod na pagkikita nyo nung tiyuhin mo, sabihin mo, baka kasal na nung anak natin, di pa tayo nakapaghulog naman. Kahit magkano. Sinasabi mo ba yan sa kanya?
Minsan po, sinasabi ko sa kailan po kaya kami makakabayad na utang. Kasi syempre, lumalaki na rin po yung mga bata. Mas kailangan po nito ng gagamitin pang edukasyon din naman nila. Ayan, ikaw ba meron ding trabaho, Tess? Sa bahay lang po ako, kuya. Kaya minsan, syempre, may mga sinasalihan din naman po ako online na minsan nananalo, minsan naman wala. Yeah. So, yung mga nagiging price ko po sa online giveaways or promos, yun po, kagaya po na sa inyo, yun. Malaking tulong po yun sa amin kasi pambili na rin po ng bigas. Oo, may naiipon, may naisusubi. Ayan, kahit papaano. Ayan, pero eto ngang si Neil, sabi mo nga kahit extra na nga lamang doon sa trabaho niya, kumikita naman din. Ang problema, eto na nga, bukod dyan sa utang, nanlilibre pa ng mga kasamahan. Yun nga lang po. Wala namang masama sa manlibre, lalo na kapag sobra-sobra naman yung blessings mo rin, ano? Ayan, yes, pero kung ikaw na ang sumasagot sa lahat, hindi na nakakaastig kapag ganun ang siste. Okay? Nakakamagkano raw itong si Neil? Hindi ko po alam exact, pero ano po, basta nakaka 1 case po silang ganun. No, naka-isang case din eh. Alam ko, nasa ano na rin. Napakamahal din po yun. Oo, nasa 500 plus, almost 600 na rin ang isang case. Kasi ako hindi ako nagbabayad eh. Nagpapalibre rin ako. Hindi ko alam yung eksaktong presyo. Hindi, pero nasa ganyang presyo na ha, kapag makakaisang case ka ng beer. Depende sa brand, basta hindi nalalayo. Almost 500 plus to 600 plus. Sayang yun, maisubi na lang. Di baling wag na munang ibayad sa utang. Para na lang dyan sa anak ninyo. Sabi mo may panganay. Ibig sabihin, meron pang pangalawa. Yes po. Ilan na ba anak nyo? 2 lang po. 2 lang. Kumusta yung pangangailangan ng mga bata? Napapanagutan naman ba nitong si Neil? Yes po. Ayan. Pero, sabi lang po, minsan pagka talagang ako minsan pagka po pangangailangan ng mga anak ko, minsan ako pong sumasagot. Pero kadalasan po pagka mga pangangailangan naman po sa bahay, siya. Oo, siya naman. Okay, so parehas hindi nagpapabaya nga lang, sa mga bata, hindi nagpapabaya sa mga bata nga lang, medyo nagpapabaya rin sa katawan dahil nga sabi mo, inuumaga na sa pakikipag-inuman, nanlibre pa. Alam mo, lumalakas ang loob ng mga nagiinom eh. Kapag kapag meron ng karga, lumalakas loob, yung pera, akala niya mayaman siya. Apo. Kinabukasan magsisisi yan, mainit ulo. Yun nga yung sinasabi mo, umiinit ang ulo dahil, 'di ba? Nakapagpasaya ng tropa pero pag-uwi sa pamilya, teka, kinukulang na pala. Ito, alam mo, feeling ko sa tunog ng boses mo at sa pakikipag-usap sa akin, Tess, parang napakadali mo lang rin naman kasing kausapin ni Neil. Para mabilis ka, hindi naman sa sinasabi kong para mabilis ka mabola ha. Parang hindi mo siya kinukumpronta yung paraan na dapat kinukumpronta ang isang kapartner na katulad ni Neil. Para mabait ka eh. Kaya sige, tanggapin muna natin ang astig advice nitong si mula sa San Pedro, Laguna, 33 years old, si Carol. Meron siyang astig advice para sa'yo. Tess ng Hagonoy, Bulacan naman. Pakinggan natin ha. Carol, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ano ba masasabi mo? Anong astig advice mo para dito kay Tess? Ang age-to-age advice ko po ay siguro po mas magkaroon sila ng commitment ng asawa niya. Yung sabihin niya lahat ng problema niya, lalo na nga yung pag-iinom ng asawa niya, mga utang na kailangan i-priority. Yung bang sabihin niya lahat. Ngayon, kung hindi po talaga nagbabago yung asawa niya, siya na po bahala kung anong pwede niyang gawin. Kaya isumbong sa isumbong siguro sa kapamilya ng asawa niya. Kanino ba takot doon? Sa nanay o sa tatay? Ay nako, inom mo ng inom ito. Pwedeng style din yan eh. Hindi ko na hukaya kayong kumausap. Di ba, hingi lang naman ng tulong eh. Ayan, maraming salamat sa iyo, Carol ng San Pedro, Laguna. Iyan po ang astig advice ni Carol. Di ba, practical lang naman. Sabihin mo sa kanya,
Ikaw ba, Tess, nagagawa mo ba yon? Sa hinaba-haba ng pag-uusap natin, nagagawa mo ba talaga yon? O baka naman ang pagsaway mo, huy, wag ka nang uminom. Huy, bawasan mo na yan. Huy, tigilan mo na yan. Ang lambot naman. Baka ganun ka lang, Tess. Opo. Ha? Ako, minsan pa kinakausap ko naman po sa regarding po doon. Kaya lang po, syempre, inaano ko din po na mag-effort siya na talagang gawin niya yung mga sinasabi ko. Yun nga. Meron nga kasi talaga mga tao na kailangan ng konting pukpok, konting gulat. Alam mo yung konting gulat, Tess? Di ba pagka ang mga bata, pag inutusan mo, pakiabot mo nga yung tasa ng kape ko. Hindi agad yan hindi agad iaabot yan. Pero kapag medyo may diin, pakiabot mo nga, bilis. Di ba? Yung ganyan, pakibilisan mo nga. Di ba biglang bibilis ang kilos nila? Ganun din sa asawa. Pagka tigilan mo na yan, masyado ka namang, baka magkasakit ka. Di ba? Pagka masyadong malamya, masyadong malambot, walang tigas. Hindi astig yung yung pagpapaalala mo sa kanya. Kaya kailangan medyo may hindi ko sa ine-encourage, pero kung hindi mo makuha nga sa kumbaga pakiusapan, na mahinahong pakiusapan, kailangan medyo may konting, kahit sa itsura lang nagalit, o sa itsura mo lang naman meron ng gigil at seryoso talaga ako sa sinasabi ko. Dapat ganun, Tess. Ginawa mo na ba yon? O hindi? Kasi nakakaya Baka ganun ka. Ha? Tama? Po. Medyo po. Tigasan mo ng konti, Tess. Ha? Opo. Alam mo, kumbaga panggulat lang naman. 'Di ba? Just so maging malinaw, 'di ba? Because you're trying to make a statement na seryoso ako dito, Neil. Sayang ang pera, yung pinaghihirapan mo. 'Di ba? May mga pangangailangan ito mga anak natin, may mga pangangailangan dito sa bahay. Meron tayong utang na kailangan bayaran. Magbe-birthday na naman ang panganay natin. Di pa natin nahulugan mulat sa pool. 'Di ba? Ganoon 'yon. Ito, ang magbibigay pa ng astig advice para sa iyo naman, Tess, ay 52 years old mula sa Cavite, si Ate Jing. Tama ba? Ayan, Jing, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon, Kuya Poy. Good afternoon. Ano bang masasabi mo dito kay Tess? Anong astig advice mo? Okay po, ang astig advice ko kay Ma'am Tess, bilang may bahay at may asawa din, ang maipapayo ko sa kanya, pag-usapan niyo po ng masinsinan, tapos kung example, hindi naman talaga, pag hindi siya lasing, okay naman siguro yung pag-iisip niya. Tapos, kung hindi talaga siya magbabago, ano niya sa Panginoon. Kumbaga, sana ay mahipuin ng Panginoon Diyos ang kanyang puso at isipan na maging responsable ang ama na siya dahil sa kanyang 2 anak. Lumalaki na. Diba? Yeah. Tapos, dahil binuo niya yung family niya, gampanan niya. Ganon din po kasi ang Mr. dati. Ganyan din. O, kita mo, nakarelate. Pero totoo yan. Pero sir, kami, married na kami. Sila, live-in pa lang. Live-in partners pa lang. Pero may tuturing na rin pamilya. Lagi po akong nagdadasal talaga. Alam mo, Ate Jing, maraming salamat. Meron kasi, ayan Tess, narinig mo, yung astig advice nitong si Ate Jing. At totoo yan, meron talaga yung mga practical na mga advice na katulad yung sinasabi ko kanina, o sinasabi rin ni Gail Enriquez, sabi niya ay sindakin mo si Neil. Diba? Yan yung mga practical pero meron din yung spiritual na pag-alalay din. 'Di ba? Ipagdasal mo. Alam mo, marami rin ako mga nakilala na yun nga,
believe it or not, nakuha sa dasal. Nakuha sa dasal dahil nga sinindak na, pinakiusapan na ng maayos, hindi pa rin sumusunod. Pero nagdasal sila katulad nung sinasabi ni Jing, yung astig advice niya, nagbago. Diba? Ganoon yun, Tess. Nandiyan pa ba si Jing? Maraming salamat pala, Jing. Sa astig advice mo. Ayan, Tess. Ang dami mo ng pagpipilian kung paano mo ba sasabihin at patitigilin na nga at maging mas focus na. Salamat po sa mga astig advice po nila. Ayan, meron ka bang gustong sabihin naman din? Siyempre, ang astig advice mo para sa iyong asawa na medyo naliligaw-ligaw pa ng landas at nagiging galante at nagiging ugaling mayaman kapag ka nakakainom. Ano bang advice mo para dito kay Neil? Go ahead, Tess. Tess? Hello po, nawawala po kasi. Okay. Ayan ano ang astig advice mo naman para kay Neil? Mga paalaala mo sa kanya para mas maging masaya ang pagsasama ninyo. Ang may advice ko lang po sa kanya is kahit paano makinig siya sa mga sinasabi ko kasi hindi naman para sa akin yung kundi para din naman sa kanya. At saka dapat iniisip din niya yung edukasyon ng dalawa naming anak kasi lumalaki na rin sila. Yun. Okay. Alam mo, feeling ko nasa school ka ngayon. Tama ba, Tess? Nasaan ka ngayon? Ba't para may narinig? Nasa school, susundo na ng mga bata. Ayan, maraming salamat. Pero I think na-absorb mo naman ang mga astig advice ng ating mga kapatid at ng iyong lingkod din. Kaya maraming salamat sa iyo, Tess. Good luck, balitaan mo kami. At eto na nga po, dito na natin tatapusin ang ating astig confessions na ito. Stinger. Pero bago yan, eto na nga po. May stinger nga pala ako dito. Eto na muna ang dalawang winners ng 250 peso cash. Okay. Eto yung sige, dalawang winners ng 250 peso cash mula sa San Pedro, Laguna. Si Carol ng San Pedro. Congratulations to you. Astig naman din talaga yung advice ng mga kapatid natin, And of course, ang spiritual na advice naman nitong si Jing ng Cavite, winner din ng 250 pesos na cash. Okay, malinaw po yan mga kapatid. At syempre, ito basahin lang natin ang ilan pa sa mga komento rin ng mga kapatid natin. Sabi ni Bench ng Bench Balisme ng Pasig, sabi niya, best advice ko lang sa'yo, bilang isang lalaki, Neil, at pamilyado ka na, priority talaga natin ang pamilya natin. At yung mga pangangailangan ng pamilya natin na dapat na nating i-prioritize. Yung bisyo, okay lang. Once a month, twice a month, pero may limitations pa rin. And always do the best for your family. Ayan, thank you, Bench Balisme. At si, nasa na? Yun. Yung yung kuya ko, titigil lang yun kapag ka nakasakit na siya. Kita mo? Sabi ni Mary France, tumitigil lang sa pag-inom kapag ka nakapanakit na ng tao. Wag na nating wag na nating hayaan yung mga ganyan. Plus, sabi pa ni Mary France, iwasan na yung mga tropang mahilig magpalibre. Problema ho talaga yan. Love question of the day. Normal bang mawala ng gana matapos mong malaman na gusto ka rin ng crush mo? Ay, kakawalang gana naman. Crush din ako ni Crush. Kumontra naman yung interest ko sa kanya. Ayoko na nga. Ikaw na lang maghabol. Ayan, pero bago ko basahin ang mga messages ninyo, si Laila Chicadora ay nakikinig sa atin, nakatutok, kasama si Tito Daniel at si Deng. Galing na nagpa-check up sa UST Hospital. Hello kaya paring Daniel at kaya Deng. Thank you, Laila Chicadora. Sige, push lang.
O eto na nga ang mga sagot ninyo mga kapatid. Para sa pagkakataon din na mapasama kayo doon sa dalawa pang pamimigay na 250 pesos na cash. Uy, meron pa oo. Tsaka eto pa may dalawa pang sulit TV boxes tayo na pamimigay. Ba, saan ka pa? Ayan andito na nga yung isa ibang klase. Dalawang sulit TV, dalawang 250. Talaga namang mag-heart to heart na talaga ako niyan dito sa 92.3. Ganun yun. Eto na nga mga sagutin nyo. Sabi ni Sergio Gonzales, normal lang naman dahil emosyon nyo na hindi sa pilitan kundi kusa mong mararamdaman. Basta ang katotohanan ng buhay, hindi lahat na nag-umpisa sa kilig ay mauuwi sa pag-ibig dahil yung kilig ng paghanga ay posibleng mawala. Ay, iba, seryo. Anong parang huling-huli mo yun daman-dama ba? Si Sergio. Ayan, si Fine de la Serna, sabi niya naman, in some cases, yes, it's normal to feel na hindi na same as before yung nararamdaman mong excitement sa taong gusto mo kapag ginusto ka na rin pabalik. Tayo kasing mga tao gusto natin yung may thrill. Kaya kapag alam na nating wala tayong pag-asa sa kanila, mas maghahabol tayo at mas ginaganahan pa nga kahit pa nga masaktan. Ganyan tayo 'di ba? Gusto natin yung mga meron tayong mga ipinaglalaban. Pero kapag nalaman mo na ay easy catch na lang, hindi naman easy to get. Okay na ay gusto niya rin pala ako. Teka, pahinga na. Para nawala yung thrill, nawala yung challenge. Ayan. Sabi naman ni Alma Aranilio, para sa akin hindi normal na mawalan ng gana, Kung sa akin mangyari, medyo maiiba yung kilos ko. Baka mas mahihiya at maging conscious pa ako sa mga gagawin ko tuwing makikita ko siya. At syempre, excited at masaya na merong tao na nagkakagusto rin sa'yo. Lalo na kung gusto mo. Ayan. Si Bernadette Go, sabi niya, medyo po, para sa akin, medyo nawawala nga medyo nababawasan yung gana kapag nagkakagusto rin sa akin yung crush ko. Parang awkward na po kasi sa akin kapag nalaman kung gusto din ako ng crush ko. Para po kasi sa akin, ang crush po ay paghanga lang po. So kung malalaman ko po na may gusto po siya sa akin, parang iba na po yun Maiilang na din po ako sa kanya kung alam kong may gusto siya sa akin. Mas exciting pa rin kung crush ko lang siya. Parang extra inspiration lang. Ayun. Ganoon lang ang mga hugot. Diba? Ba't nga naman kasi yung iba nakakawalang gana, ay crush na rin ako. Samantala, yung iba kasi ganyan lang talaga, mga kapatid. Gusto lang nila na ma-inspire, natutuwa sila na meron sila na pagkukunan. Wala naman silang relationship, pero kapag ginusto ka na ng crush mo, para kasing may ine-expect ka na rin na pabalik. Okay, what's the next step? Ayan, ine-expect mo sa sarili mo, ine-expect mo doon sa crush mo, may pressure na. Diba? Kapag ganyan, hindi katulad kapag one way lang, ikaw lang yung may gusto, walang pressure, gusto ko lang siya, crush ko lang siya, natutuwa ako kapag nandyan siya, ginaganahan ako, nagpapasweet ako kapag nandyan siya, not necessarily na gusto mo rin na ibalik yung pagkagusto na yon. Sa bagay, crush lang naman yan, sabi nga nung iba, diba? Iba kapag ikaw ay na-in love na. Ibang usapan na yan. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo ay gumanti sa'yo matapos ang pambababaeng ginawa ko. Ako pala si Anton, 27 years old, isang overseas Filipino worker and currently nasa long-term relationship. Oo, Kuya Poy, aminadong babaero ako. At sa sobrang dami kasi na nakadate ko, ay hindi ko na mabilang pa ang mga babaeng dumaan sa aking palad. Yan ay kahit ilang beses pa akong nahuli ng matagal ko ng kasintahan na si Marga. Imbis kasi na matinag sa kanya ay nagpatuloy pa rin ako sa kalokohan ko. Pinagsisihan ko naman ang ginawa kong kasalanan sa girlfriend ko, Kuya Poy.
At masaya naman ako na napatawad niya nga ako. Siyempre, gaya ng iba ay gusto ko rin na lumagay na sa tahimik na buhay at bumuo na ng sariling pamilya kasama ang babaeng tumanggap sa akin sa likod ng mga pagkakamali ko. Ang gusto ko kasi ay siya na talaga ang makasama ko habang buhay. Okay na sana ang lahat, pero dumating ang isang araw na hindi ko aakalaing mangyayari pala sa tanang buhay ko. May isang babae kasi na nag-chat kay Marga na isa sa mga naging babae ko noon, Kuya Poy. Hindi ko alam kung anong pakay niya at kung bakit niya nagawang i-message pa ang girlfriend ko. At dito niya nga ibinulalas ang lahat ng ginagawa namin at bukod pa dyan ay nagawa niya rin na isend ang aming mga usapan at conversation. Sobrang nanlumo si Marga sa nalaman niya. Matapos ang pangyayaring yon, Kuya Poy, ay sigurado na si Marga na wala na talaga akong pag-asa pang magbago. Labis-labis daw siyang nasaktan sa nalaman niyang pasabog mula sa dati kong nakarelasyon. Samantalang ako tanging sorry na lamang ang paulit-ulit kong binibigkas sa kanya dahil wala na rin akong alam pang ibang paraan at iba pang sasabihin kung papaano ko mapapahupa ang nararamdaman niyang galit at sakit mula sa kanyang puso at kalooban. At some point, nagbago ang pakikitungo ni Marga sa akin. Sobrang dry ng mga usapan namin. Malayo sa dating masaya at matamis na aming relasyon. Hindi ko kinausap, Kuya Poy, ang long-term girlfriend ko sa pag-asang maiibsan ang sakit na dinadala niya kung hindi ko siya pipilitin at kukulitin. Akala ko pangkaraniwan lamang ito sa mga dati kong nagawang kasalanan. Akala ko mabilis niya rin akong mapapatawad, pero this time, sobrang layo nito sa dati naming sitwasyon. Lumabas na rin kasi si Marga kasama ang iba't ibang lalaki. Ang totoo niyan, wala akong ideya kung ano ang ginagawa nila o kung may nangyayari ba sa kanila na mga nakakasama niyang lalaki. Ang alam ko sa sarili ko ay gumaganti sa akin ang girlfriend ko. Pero wala akong magawa dahil yan ang kabayaran at kapalit sa ginawa kong panloloko sa kanya sa mahabang panahon. Kuya Poy, sobrang sakit pala sa pakiramdam kapag ang sariling girlfriend mo ang gumaganti sa'yo. Ikinwento sa akin ni Marga ang lahat ng ginawa niya matapos siyang sumama sa iba't ibang lalaki. Gaya niya ay labis din akong nasaktan. Ang depensa naman niya ay nadala lang daw siya ng lungkot at sama ng loob sa naranasan niya sa akin. Humanap lang daw siya ng ibang lalaki na makakaunawa sa pinagdaraanan niya. Ang pangit nga lang ng karanasan namin. Pero doon na nga nagsimula na maging matured ang relationship naming dalawa ni Marga. Hindi ko na talaga siya tinake for granted at iniwasan ko na rin ang mga dati kong gawain na humahantong sa panloloko at sa cheating. Akala ko okay na. Pero maya't maya pa rin ay binabagabag pa rin ako ng isa sa mga lalaking nakakausap ni Marga. Hindi ko kasi alam kung makakayanan ko na malaman kung may nangyayari sa kanila. Papaano, Kuya Poy, kung magkita ulit sila ng lalaking yon habang nasa malayo ako? Hindi ko alam kung kakayanin ko ang matinding overthinking. Sana po ay mabigyan ninyo ang kasagutan o ng kasagutan ang problemang ginawa ko sa relasyon naming dalawa ni Marga. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento ang storya kong ito sa Dear Kuya Poy. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Anton. Dear Kuya Poy. Alam mo, totoo Anton, ang sinasabi mo sa unang bahagi ng sulat mo na mahirap mapaghigantihan sa kasalanan na nagawa mo sa girlfriend mo. Yan ay kung totoo ngang gumanti siya sa'yo. Kasi hindi ka sigurado. Puro ka duda. Puro duda lang ang meron ka. Nakikipag-usap siya sa iba, oo. Yun ang sinabi ng girlfriend mo. Pero makipagsiping na tulad mo ay hindi ka sigurado. Sa ngayon, alam kong napakabigat talaga ng bagahe na bitbitin mo, Anton.
Pero papaano naman si Marga na makailang beses mo nang ipinaranas sa kanya yung pagtataksil mo at yung magpasa hanggang ngayon ay kumakapit pa rin sa relasyon na meron kayo? Papaano siya? Alam mo, 2 options ang meron ka sa nakikita ko. Ang unang-una, yung pinakamadali. Sumuko ka na. Pakawalan mo na si Marga at pakawalan mo na rin yung sarili mo sa mga duda at magbago ka na talaga hanggang sa makatagpo ka ng panibagong makakarelasyon. Pero may pangalawa pa, ilaban mo ang relasyon na meron kayo basta't buo ang loob mo, Anton. Siguraduhin mong mas malaki pa rin ang pagmamahal mo kaysa doon sa pride at doon sa pagdududa na meron ka. Unang paraan para ilaban si Marga, tigilan mo ang pagiging takot mo sa sarili mong multo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At eto naman ang pagkakataon habang patuloy na bumababa naman ako sa aking upuan dito, no? Palubog ako ng palubog. Eto na ang pagkakataon para i-announce na mga masaswerteng nanalo. Unahin na nga po natin ang 250 pesos na cash prize winners natin. Si Marites Periabras ng Bacoor, Cavite. Uy, dati ko na tong listener. Si Marites Periabras, congratulations, may 250 ka. At syempre, ang pangalawang winner ng 250 ay si Mary Grace Rosalita. Congratulations! At ang 2 winners din ng 2 Sulit TV nga po natin. Sumagot sa Love Question of the Day si Elmer Buwan. Elmer, the Candyman. Ayan. At syempre, ang pangalawang winner ng Sulit TV box natin ay si Fine de la Serna. Fine, sa'yo na yan. Congratulations sa inyo mga kapatid, ha? At bukas, nako, wag na nga pong magdadalawang isip pa. Oo, sa inyong mga talapihitan, kailangan nasa 92.3 Radyo 5 yan tuwing pananghalian. At syempre, isang mabilisang papasalamat tayo sa ating mga program assistants, sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, Ed Acerada, studio technicians natin, Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz, na bagong hairkata. Ayan ang ating technical director, sina Direk Joey Perez, Nanding Bazarte, Grace Toledo, ang editor ng ating H2H catch-up episode, si Nepli Agas, ang ating researcher na si Rema Anwar, at syempre, ang ating executive producer na si Jeff Batlangao. Ako po, si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa programang H2H Heart to Heart tuwing tanghali, alas 12. Dito po yan sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.